Magandang araw mga amot. Welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa medyo controversial na balita patungkol po dito sa pang-ilan na ba ito, pangalawa o pangatlong beses na may isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan ang gumamit o illegal na gumamit ng bus carousel sa EDSA. So, yung pong bus carousel, yun po yung eksklusibong linya sa EDSA para sa mga bus. At hindi ito basta-basta ipinagagamit, maliban na lamang po sa mga ambulansya, pulis, Pangulo ng Pilipinas, dalawang Pangulo, Senate President, Chief Justice, yung mga pangunahing matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pero may mga ilang beses na may mga matataas din na opisyal ng ating pamahalaan na hindi pinapayagang gumamit niyan. Pero, uulitin natin, may mga certain na tao, kamag-anak, siguro, o mismong yung mataas na opisyal ang sumisira sa patakaran na to at nahuhuli diyan sa bus lane na yan. At ang pinakahuli, syempre ay nadawit ang pangalan ni Senator Win Gatchalian at nagpa-press con ang LTO. Para dun sa mga hindi nakakaalam, merong isang SUV, isang Chrysler na may plakang 7 na gumamit ng bus lane at muntik pa yatang masagasaan yung enforcer na sumita sa kanya. At ikinatwiran, as usually, nadudumi, kaya napilitang gamitin yung bus lane. Pero ang nakapagtataka dito, yung plaka niya is 7, na alam naman natin na doon sa plaka na yon, hindi ko lang alam kung ang Senate President, kasi pinapayagan sa bus lane yata ang Senate President, 7 rin ang plaka. Pero eventually nalaman na related kay Senator Win Gatchalian yung sasakyan dahil yung sasakyan na nabanggit ay pag-aari ng kanilang korporasyon at di umano ang sakay nung SUV na yon na gumagamit ng plakang 7 ay yung kapatid at ama di umano ni Senator Win Gatchalian. Pero nung in-interview siya, medyo umiiwas siya dun sa mga tanong na yon at ang sabi niya, hayaan na lang daw ang LTO na resolbahin itong problema ito. So, hindi natin pwedeng siyempre huwag pansinin itong mga bagay na to kasi ito mga amo, seryoso. Yung pagpapagamit ng plaka sa isang senador, yung 7 na yon, ay ipinapahiram lamang sa kanila. Ipinapahiram lamang ng Estado, ng gobyerno sa kanila yon para malaman na ang sakay o ang gumagamit ng sasakyan na yon ay isang mataas na opisyal ng gobyerno. Pero alam nyo na naguguluhan ako. Ano ba ang punto? Ano ang punto na kailangan magbigay pa ng separate na plaka? Hindi ba? Na plaka sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Siguro sa presidente, sa ikalawang pangulo, maiintindihan pa dahil napakahalagang posisyon ng kanilang hinahawakan. Pero magmula dun sa baba, magmula sa senador, sa congressman, at kung saan pa, kung sino-sino pang mga matataas na opisyal ng gobyerno,
ang pwedeng bigyan ng espesyal na plaka na to, ano ang silbi? Yan ba iwas huli? Pwedeng dumaan dun sa mga kalsada na hindi naman pinapayagan. Nakapares ng katulad ng ginagawa nila ngayon. Ayan, nahuli ng enforcer itong sasakyan na to na gumagamit ng 7 ng pamahalaan, ng gobyerno, ng plaka ng pamahalaan ng isang mataas na opisyal. Pero ginagamit ito sa pribadong dahilan. At ang masama pa nito, alam nyo, kung panonoorin ninyo yung mga lalo-lalo na yung ibinigay na press conference ng LTO dahil sumuko daw yung o ipinresenta nung kumpanya at nung driver ang kanilang sarili dito sa LTO, parang medyo naguguluhan ako dahil sabi nila hindi daw peke yung plaka. Pero hindi rin nila sinasabi na original o authentic yung plaka. Sabi nila commemorative plate daw. At hindi daw yun yung eksaktong itsura o yung lehitimong plaka na ini-issue sa mga senador. Pero sinabi rin ng LTO na hindi peke yung plaka. Ano ba ang totoo? Di ba? Doon pa lang, mapapansin na ninyo na kapag mataas na opisyal ang gagamit o ang nadadawit sa isang kontrobersya sa katulad na ganito, nagkakaroon ng espesyal na pagtingin, ika nga. Dahil mataas na posisyon o dahil mataas na tao ang may-ari nung nasabing sasakyan. At syempre, boss nila yon, ika nga, di ba? Dahil isang senador. Gusto ko lang makita ng ating mga amo, nating lahat, na mali, na pagtakpan o parang para bang ipinapakita nila na wag na natin pansinin yan kasi mababaw na dahil. Parang ganun ang dating sa akin nung senaryo na yon na hindi man lang ika nga nagkaroon ng angkop na parusa para dun sa mga tao na yon dahil kung tutuusin, gumamit sila ng peking plaka at ginamit nila ang pribilehiyo ng peking plaka na yon dahil 7 nga. Di ba? So gumagamit sila ng resources ng pamahalaan para sa kanilang negosyo. Kaya siguro ayaw nang magkomento pa ng matagal o sumagot ng iba't ibang tanong si Senator Win Gatchalian dahil yun ang tutumbukin hindi ba? Kung iisipin ninyo, granting na totoo, sige, granting na hindi peke, granting na totoo yung plaka na ginamit doon sa SUV na yon. Bakit ginagamit ng isang pribadong individual yun? Hindi ba? So, hindi ba may ibang kaso para doon dahil gumagamit ka ng pag-aari ng gobyerno, ng taong bayan? Ikalawa, hindi ako pwedeng maniwala na hindi alam ni Senator Win Gatchalian na yung isang sasakyan ng kanilang korporasyon, hindi niya alam na gumagamit ng plaka na nakalaan para sa isang senador. Kabobohan yun. Kung hindi, ibig sabihin, hindi niya nakikita yung sasakyan na yon, hindi siya bumibisita doon sa negosyo ng kanyang pamilya at nakikita yun. Diba? Parang kalokohan naman yun na hindi niya alam yun. At ikatlo, kung ikaw ay matinong tao, alam mong bawal yun, bakit mo ipagagamit sa korporasyon ninyo yan? The moment na alam mong ginamit na, dapat ikaw bilang isang senador o bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, doon pa lang sa oras na yun dapat hinawat mo na. Di ba? So, iyan ang sinasabi ko mga amo.
hindi lahat ng mga politiko matino. Hindi ko sinasabing lahat ng politiko ay puro hindi matitino. Meron din naman matitino dyan. Pero ito siguro kaya ayaw ng magkomento pa ni Senator Win Gatchalian. Gusto niya na kaagad makalimutan ng tao. Alam nyo, pwedeng maging basihan yan ng tiwala. Baka mawala ang tiwala ng tao, lalo-lalo na diyan kay Senator Win Gatchalian dahil biruin mo, pinababayaan mo na gamitin ng iyong korporasyon, ng iyong pamilya, ang pribilehiyo ng isang plaka na numero 7 para mag-assist. Kasi nga, sinabi ng driver na nagmamaneho ng SUV, dalawang investor ng kumpanya nila. So, ibig sabihin, yung resources ng gobyerno, ipinagagamit mo sa mga pribadong individual, ginagamit mo sa negosyo mo. So, doon pa lang, budget na yung ganun. Ano pa kaya ang ibang pwedeng ipagamit ng isang mataas na opisyal ng gobyerno sa kumpanya o sa korporasyon ng kanyang pamilya? Ano-ano pang mga pribilehiyo pa ba ang meron ang mga senador na maaaring ma-exploit ng kanilang mga kamag-anak? Alam nyo kasi doon sa mga nakakaraang mga nahuhuli, ano ba yung kasabihan na may mga tao o may mga langaw, yan, tawagin na natin sila langaw, na kapag ka tumuntong sa kalabaw, ang tingin nila sa sarili nila mas malaki at mas mataas pa sila doon sa kalabaw na kanilang tinutungtungan. Yan, maraming ganyang mga tao, mga tauhan, kamag-anak ng mga politiko na sinasamantala ang kapangyarihan ng kanilang amo, ng kanilang kamag-anak. Ganyan yung mga tao na yan. Nakatungtong sa kalabaw, kaya ang tingin nila sa kasarili nila, mas malaki at mataas pa sila doon sa mga kalabaw na tinutungtungan nila. Oh. Yan ba mga politikong nais nating mamuno sa ating bansa? Nakakalungkot. Panglima, bakit pinagtatakpan pa ng mga kapwa nila matataas na opisyal itong mga ganitong kabulastugan na ginagawa ng kanilang mga kasama, pati mga ahensya ng gobyerno, kumbaga, damage control ang tawag. Damage control. So, tama nga yung sabi ng isang yung mga komentarista na kapag ang nakagawa ng mali ay isang maliit na tao, isang pangkaraniwang tao, todo bagsak ng batas sa kanya. Talagang ididiin siya pabagsak. Pero pagka isang mataas na opisyal ng gobyerno, tapik-tapik lang sa balikat. At walang masyadong parusa, walang mabigat na parusa. Alam naman natin na ang mga isang pribilehiyo nga pala ng mga tao na nasa matataas na opisyal ng gobyerno sa isang mataas na posisyon, lalong-lalo na yung mga senador, ay hindi mo pwedeng kasuhan. Yun, alam ko yun. So, siguro dapat baguhin natin yung ganung batas na yung mga opisyal, lahat na natin hanggang sa presidente, na kinakailangan kasuhan na kagad sila. Huwag na yung aantayin pa na ma-impeach, ika nga. Hindi ba? Kasuhan na kaagad. Pwedeng kasuhan ang mga tao na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno. Kasi kung itong simpleng plaka na ipinahiram ng taong bayan dito sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan ay inaabuso, ano pa yung mga ibang pribilehiyo na ipinahiram natin sa kanila ang hindi nila abusuhin? Nagnanakaw na nga sila sa gobyerno. Tapos nako,
masisira ang bait ko sa mga tao na to. Of all the people, si Senator Win Gatchalian pa. So akala ko malinis na tao to. Well, hindi ko naman sinasabi ring marumi. Pero imposible. Hindi ako maluluko o hindi ako mauuto ng ganitong senaryo na hindi niya alam yon na ginagamit yung 7 na plaka sa negosyo nila. Di ba? Wala pa nagbabanggit niya. Inantay ko nga na malaman kung sino yung senador na sinasabi nila, na ini-imply nila na may-ari nung plaka na yon. Nalaman nga natin na sumunod na araw si Senator Win Gatchalian yun. Kay Senator Win Gatchalian yung sasakyan, korporasyon nila, pag-aari nila. Ang nakakalungkot at nakakainis sa senaryo na to, pinagtatakpan pa siya ng LTO, maging ng kanyang mga kasamahan. Hindi ba? Sila nagtatakipan. So, sino ang aasahan natin sa gobyerno? Wala. Lahat yan. Lahat. Magkakakuntsaba yan. May mga baho yan na pinagtatakpan ng isa't isa. At tayong mga pangkaraniwan tao, tinatanggap na lang natin yung mga ganong bagay. Ipinagkikibit-balikat na lang po natin. Maaring isipin natin na, plaka lang naman yan, nahuli naman, tinikita naman. Hindi yun ang punto. Ang punto rito, marami, hindi ko na titipirin, maraming politiko sa ating bansa ngayon ang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ginagamit nila yung mga pribilehiyo na ipinahihiram natin sa kanila para sa pansarili nilang kapakanan. Yan, no? Isa ng halimbawa, plaka, pinagagamit sa korporasyon, pinangsi-service sa mga investor di umano. O, hindi natin malaman kung investor ba o talagang yung tatay at kapatid ang sakay ng sasakyan na yun. Siyempre, pagtatakpan na nila lahat yan O, wag yung palabas yung tatay at anak. Sabihin yung investor na lang, madali ng depensa yon. Pero yung magulang, kapag ka nalamang kamag-anak ang nakasakay doon sa Chrysler na yon, lalo hindi na maitatanggi ni Senator Win Gatchalian na hindi niya alam na ginagamit ng kanyang korporasyon, ng kanyang mga kamag-anak, yung plaka, yung numero na ipinahiram natin sa kanya. Marami talagang balahurang politiko. Hindi ko sukat akalaing mapapabilang si Senator Win Gatchalian doon. At kung may konting dignidad o decency pa si Senator Win Gatchalian, gumawa siya ng paraan para siya makabawi. Kundi, pagka kumandidato siya o baka pagka naisipan niya uling kumandidato, baka hindi na siya mapansin. Ako sa akin, pagka nagkamali ng isang beses sa isang politiko, okay lang, nagkakamali tayo Pero kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi mo aakuin yung pagkakamali. Ibig sabihin nun, uulit-ulitin mo pa. Aantayin mo lang lumamig yan Palalamigin nyo lang yung sitwasyon na yan Kapares yung ibang mga kaso na nakasangkot ang isang mataas na opisyal. Mga issue, pinalalamig lang nila yan. Tapos alam naman nila ang mga Pilipino mapagpatawad. Ako, tingin ko sa mga Pilipino ngayon, sa atin, kung hindi tayo mapagpatawad pang uto-uto na tayo. Ganon. So, dito sa mga katulad na politiko na to, dapat matuto tayo. Itong mga politiko, garapal na, harapan na. Ayan, harapan ng pambabastos yan. Harapang korupsyon na yan. Kasi gumamit ka na ng ginamit mo ang pribilehiyo mo para sa pampribadong bagay Pang-abuso na yan. At sigurado ko, yung mga tao nagtatakip dyan, mga kasama niya sa Senado, ahensya ng gobyerno, ganun din ang ginagawa. Sino ngayon ang paniniwalaan natin?
Di ba? Kaya nga ngayon, ginagawa nila damage control. So, dito ko na po tatapusin ang video na to. At tignan natin kung sa mga susunod na panahon ay may mga matataas na opisyal ng gobyerno na naman ang mahuhuli diyan sa bus lane na yan. At tignan natin kung ano na naman ang parusang ibibigay sa mga katulad nilang pinahihiram lang natin ng posisyon at kung ano pang pribilehiyo na aabusuhin nila. So maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa inyo lahat.